Mga ka-Edmonded, handa ka na bang kilabutan? Alam ko, ako rin eh. May mga pagkakataon talaga na parang may kakaiba, lalo na kapag gabi na. Yung tipong kahit maingay, biglang matatahimik ka na lang dahil may nararamdaman kang kakaiba. Dito sa channel na ito, mahilig tayong magkwentuhan ng mga nakakatakot, di ba? Yung tipong mapapasigaw ka na lang bigla kasi kinilabutan ka. Kaya eto, may dala akong dalawang totoong kwento ng katatakutan na siguradong magpapatindig ng iyong balahibo. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong kwento. At kung nanood ka na mag-isa, kapit ka lang. Baka kasi hindi lang ikaw ang nakikinig. Okay, simulan na natin. Isang masayang pamilya ang nakahanap ng kanilang dream house. Malaki siya, maganda, at higit sa lahat mura. Siyempre, tuwang-tuwa sila. Imagine, ang tagal nilang nag-ipon at naghanap, tapos may makikita silang ganito kagandang bahay. Parang perfecto, di ba? Pero sabi nga nila, kapag sobrang perfect, may something wrong. Lumipat na nga sila. At first, maayos naman. Masaya silang nag-ayos ng gamit, nagde-decorate, ganun. Parang normal na pamilya lang. Pero makalipas ang ilang gabi, may kakaiba na silang napapansin. May mga naririnig silang kaluskos sa gabi. Alam nyo yun, yung parang may naglalakad sa itaas, pero wala naman silang kasama sa bahay. Nung una, binalewala lang nila. Malay mo daw, daga lang o kaya hangin lang. Pero habang tumatagal, palala ng palala. Isang gabi nagising yung anak nila umiiyak. Sabi niya, may nakita daw siyang babaeng nakatayo sa may pintuan ng kwarto niya. Nung una, akala nila binabangungot lang yung bata. Pero kinabukasan, pati yung nanay, nakakita na rin. Doon na sila talaga natakot. Yung tipong hindi na sila makatulog sa gabi, laging nakabukas ang ilaw. Parang lagi silang may inaabangan, may kinatatakutan. Kaya ayon, nagdesisyon silang mag-imbestiga. Nagtanong-tanong sila sa mga kapitbahay. At doon na nga nila nalaman ang totoong kwento ng bahay. Yun pala, dating nakatira doon ang isang matandang babae. Namatay daw ito sa loob ng bahay at hindi na nakita ang bangkay. Simula noon, marami nang nagkwento na may multong babaeng nagpaparamdam sa bahay. Kaya pala sobrang mura, pero huli na ang lahat. Takot na ang pamilya. Hindi nila alam kung anong gagawin. Lilipat ba sila ulit o kakayanin nila ang takot? Excited ang magbabarkada. Sembreak na kasi, at pupunta sila sa probinsya ng isa sa kanila. Imagine, probinsya. Fresh air, sariwang pagkain, at syempre, kwentuhan with matching bonfire sa gabi. The best talaga kapag ganito, bonding with friends away from the city. Pagdating nila sa probinsya, sinalubong sila ng lolo ni Berto, yung isa nilang kaibigan, ang bait-bait ng lolo niya, at ang dami niyang kwento. Tungkol sa mga alamat, sa mga kaluluwa, at syempre, sa mga aswang. Nung una, tawa lang sila ng tawa. Parang joke time lang. Pero habang tumatagal, parang nag-iiba na yung atmosphere. Isang gabi nagkayayaan silang maligo sa ilog. Medyo madilim na nun, pero go pa rin sila. Siyempre, adventurous ang mga bagets. Habang naliligo sila, may napansin silang kakaiba sa may pampang. Parang may anino na dumaan, mabilis at malaki. Nung una, akala nila baka hayop lang. Pero nung tumingin sila ulit, wala na. Kinabukasan, may sakit na yung isa nilang kasama. Hindi siya makabangon, nanghina, at parang laging takot. Tinanong nila kung anong nangyari, pero hindi ito makapagsalita. Ang sabi lang niya, may nakita ako. Takot na takot siya. Doon na sila kinabahan. Naalala nila yung mga kwento ng lolo ni Berto. Totoo kaya ang mga aswang? At kung totoo man, sila na ba ang susunod na mabibiktima? Ang saya-saya nilang bakasyon na uwi sa takot at pangamba. Hindi na nila alam kung kanino sila hihingi ng tulong. Ang alam lang nila, kailangan nilang makaalis sa lugar na iyon bago pa mahuli ang lahat. At doon nagtatapos ang ating kwentong kababalaghan for tonight. Grabe, nakakakilabot diba? Sana hindi kayo masyadong natakot. Pero kung nagustuhan mo ang mga kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. May mga experience ba kayo na katulad nito? I-share nyo naman sa comment section. Baka ma-feature ko rin dito sa channel. Hanggang sa muli, at ingat ka palagi. Lalo na kapag mag-isa ka lang sa dilim, baka kasi may nakamasid sa'yo.